Yes. Ano nga ba talaga ang mga benepisyo para sa solo parents at paano ma-avail to? Siguro ikwento natin sa kanila para kung mga solo parents na nakikinig, yung iba I'm sure hindi nila alam na they can be classified as solo parents, i-discuss natin, Conrad. Sige po. Actually, pagdating sa solo parents, no, Kong BH, may mga special benefits tayo para sa mga working na solo parents. Kasi nga, iba yung sitwasyon nila. So, pagdating sa kanila, meron tayong flexible work schedule, protection against discrimination, tapos meron din po tayo ng tinatawag na 7 days additional leave po ito. On top yung sa kanilang sick leave and vacation leave na with pay din ito. Para sa ganon, maalagaan at mabigyang oras yung kanilang mga anak. Tapos, dito sa bagong batas, nadagdagan din ito nung dapat priority sila kung may work from home program yung Okay. kanilang opisina, sila dapat ang unahin. Tapos binibigyan din po ng DN yung pagkakaroon ng child minding centers Yes. para sa mga anak ng solo parents Kung na may 7 100 and below employees, tama ba? Yes, opo. For private companies, it's 300 po. Sa 300, mga okay. it's 100. So, Saan yung 100? ito po yung sa mga government agencies. Government na. agencies. Oo. Definitely may 100 sila. Yes. So, at saka yung mga dahil may batas din tayo sa breastfeeding, yung nire-require din na magkaroon ng mga breastfeeding stations para sa ganun yung mga solo parents na nagpapa-breastfeed pa, hindi naman sila mahirapan na kasi yung kailangan either kasama yung anak nga kung may child minding center na or iniipon nila yung kanilang breast milk para Okay. pwede. So ito po yung isang parte ng solo parents kasi minsan ang nasa utak ng mga tao, pag solo parent ID or may solo parent benefits, yung mga nasa indigent lang. Hindi po. Kahit po yung mga lahat ng solo parents ng buong bansa covered po nito regardless of your earning capacity. Yes. Ito, sa mga private workers, binibigay namin, ang sinasabi ni Conrad, ano yung mga karapatan ng mga solo parents na nagtatrabaho. So, hindi ibig sabihin sila indigent. Yes. So, ito yung mga nagtatrabaho. So, pag ikaw ay nasa mga private companies, ito yung sinasabi ni Red, you are entitled to an additional 7-day leave. Kaya kung hindi pa yan ginagawa ng inyong private companies, you can bring this up to them. Pakita nyo yung batas, RA 11861. You can download it so you can show your company that you're working with. Now, kung hindi maintindihan ng company that you're working with, you can ask the help of Dole or tawagan niyo po si Conrad. Mamaya ifa-flash namin yung solo parent support ng bagong henerasyon so you can actually get in touch with us. Yes. Yung sinasabi niyang child minding centers to all private companies, if you have more than 300 employees, dapat nagpo-put up na kayo ng child minding center so that your solo parents can actually bring their children to work. Exactly. At sila yung nandoon. Parang daycare. Yes, Diba? apa. And then, flexible work week, flexible Work work schedule. schedule. Priority ang solo parents dyan. Pati work from home. Yes, kasama Priority po. ang solo parents dyan. So, ang pinakamahalaga yung 7-day work leave. Yes. Kasi with Kasi, pay yan ko. Ulitin ko, sasabihin na naman nila, bakit naman espesyal ang mga solo parents? Subukan niyo po, kayo ang nanay at tatay sa isang pamilya. Yun lang po ang kailangan yung sagutin pag nagrereklamo kayo na bakit may solo parents na benefit. Isipin niyo kung nag-iisa kayo. Kung may asawa kayo at naiiwan niyo yung anak sa kanila or may katulong kayo sa pagkuha ng pera, then sa pag-raise ng pera para sa pamilya, may katulong kayo. Ang solo parents, nag-iisa sila. Sila na yung ama, sila pa yung ina. Tapos, kung aalis sila, sila pa rin yung magbabantay or bibit-bitin nila or magkukuha sila ngayon ng kasambahay para Babayaran magbantay. pa nila. So, babayaran pa nila. So, yun po ang dahilan kung bakit we put special attention on solo parents.